Sa mga nagdaang kabanata ay napaisip nga si Black na hindi kailangang mamatay ni Xiao Chen, dahil sa hinaharap ay kailangan pa nitong matupad ang kanyang hinahangad na paghihiganti para sa kanyang lahi. Sa kasalukuyan ding sitwasyon ni Xiao Chen ay nahihirapan na ito na pigilan ang pressure na nilalabas ng White Bone Dragon. Habang si Black naman ay patuloy pa din ang kanyang pag-iisip sa mga sandaling ito. Halos bumigay na din ang katawan ni Xiao Chen dahil sa patuloy na pagbagsak ng mabigat na pressure. Ngunit gayunpaman ay hindi sumusuko ang ating bida dahil kung nagkataon ay mamamatay silang dalawa ni Black. Kaya naman kahit na nahihirapan ay pinilit pa din niya na ilabas ang kanyang mga natitirang aura upang mapigilan ang mabigat na pressure. Ngunit matindi naman ang pag-aalala ni Black kay Xiao Chen dahil alam niyang hirap na ito. Nabahala naman si Xiao Chen dahil sa ito ang sukdulan ng kanyang ikasyam na antas ng Ancient Quenching Technique. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa habang tahimik na nag-iisip si Black sa kanyang maaring gawin. Muling nagsalita ang White Bone Dragon na paano niya magagamit ang kanyang lakas para makalusot sa panibagong antas. Hinangaan din niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang mga tao ay talagang kawili-wiling mga nilalang. Matapos siyang magsalita ay mas pinalakas pa niya ang pressure na kanyang nilalabas. Naagad naman itong naramdaman ni Xiao Chen na mas lalong bumigat ang bumabagsak na pressure. Muli din niyang sinabi na gayunpaman, ang agwat sa kanilang kaharian ay isang bagay na hindi mo na mababago. At pagkatapos noon ay agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake habang nahihirapan si Xiao Chen. Namuo ang isang lilang aura sa bunganga ng White Bone Dragon. At agad niya na din itong pinakawalan patungo sa dalawa at habang nangyayari ito ay kanya pang sinabihan ang dalawa na dito na ito matatapos. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa ataking pinakawalan ng White Bone Dragon. At nagkaroon pa ito ng pagyanig sa kalupaan dahil sa lubhang malakas ito. Ngunit sa sandali namang ito ay gumawa ng paraan si Black. Agad din siyang lumabas sa malaking pagsabog habang mapapansin sa kanyang katawan na ginamit na nito ang huli niyang alas. Sa puntong ang ito ay nagbago ang hitsura ni Black at nababalutan ito ng kakaibang aura. Tinitigan din ng seryoso ni Black ang mukha ng White Bone Dragon. Habang ang White Bone Dragon naman ay nakilala ang anyo ni Black, at kanyang sinabi na itong sakripisyong kapangyarihan ng sakam na angkan ng lobo. Sinusunog ang lahat ng kapangyarihan ng buhay at pinapakinabangan ang sariling kapangyarihan. Ang huling teknik ng lahi ng Wolf Clan ay tinatawag na sacrificial power na maaring ikamite din ni Black. Samantala nagtataka naman si Xiao Chen sa kanyang nakikita kay Black. Sinabihan naman siya ni Black na ito ang pinakamalakas niyang pamamaraan. Sinabihan din ni Black si Xiao Chen na tandaan dapat ito ng ating bida na sa hinaharap ay dapat siya nitong ipaghiganti. Nagulat naman si Xiao Chen sa mga sinabi ni Black at hindi niya maintindihan kung bakit ito sinasabi ng kanyang kaibigan. Ngunit nang mapagtanto niya ito ay pinigilan niya si Black na huwag itong gawin. Ngunit hindi naman na nakinig si Black at nagpatuloy lamang ito sa kanyang pagpapalabas ng aura. Mabilis na din itong sumugod sa White Bone Dragon. Bahagya namang napaatras ang White Bone Dragon dahil sa bilis ni Black na patungo sa kanya. Nagpatuloy ang pagsugod ni Black at ayaw itong magpaawat na kahit pinipigilan siya ni Xiao Chen. Inihanda naman ng White Bone Dragon ang kanyang atake at namuuna naman sa kanyang bunganga ang lilang aura. Agad din niya itong pinakawalan patungo kay Black upang hindi ito makalapit sa kanya. Ngunit inilabas naman ni Black ang kanyang aura upang maghanda sa malapit ng atake. At nang sandaling makalapit na ang atake ay agad inactivate ni Black ang kanyang abilidad upang mapawalang bisa ang atake. Kaya naman sa puntong ito at nakalapit na si Black at agad niyang kinagat ang White Bone Dragon. Subalit inilabas naman ng White Bone Dragon ang kanyang aura at pinadaloy ito sa kanyang katawan. Sinigawan din ng White Bone Dragon si Black na isa itong mangmang. Matapos din niya itong sabihin ay agad niyang inatake si Black gamit ang kamay nito. Napasigaw naman si Black sa lakas ng ginagawang atake ng White Bone Dragon kaya naman nabitawan niya ito. Bumagsak din ng malakas si Black sa lupa dahil sa hindi niya kinaya ang lakas ng atake. Habang ang White Bone Dragon naman ay naglabas na naman ito ng kanyang aura. Agad din na bumaba ang White Bone Dragon upang atakehin ito habang hindi pa ito nakakabawi ng lakas. Napapasigaw naman si Black sa lakas ng atake ng White Bone Dragon. Wala din siyang magawa dahil unti-unting humihina na ang kanyang katawan.
Nagpalabas ulit ng matinding aura ang White Bone Dragon upang tapusin na si Black. Habang nahihirapan siya ay tinawag niya ang atensyon ng kanyang kaibigan. Sinabihan niya ito na magmadaling nang tumakbo ang ating bida habang may oras pa siya. Muli namang nagsalita ang White Bone Dragon na tunay na makapangyarihan ang kakayahan ng angkan ng Tanlang na mag-alay ng kanilang buhay, mukhang tama ang desisyon na lipulin ang iyong angkan. Dagdag pa ng White Bone Dragon na kung lumaki ito, malaki ang posibilidad na isa itong banta sa kanyang kasalukuyang katayuan. Kaya sa araw na ito ang Greedy Wolf Clan ay tuluyan ng maglalaho. Kasabay din ito ay inangat na din niya ang kanyang kamay upang gawing pang-atake. Binalutan din niya ito ng kanyang aura upang masiguro niya na mamamatay na ito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ng sandaling tumama ang atake ng White Bone Dragon kay Black. Nang mawala din ang malakas na pagsabog ay tuluyan ng binawian ng buhay si Black. Hindi na din ito nagpapakita ng kakaibang reaksyon ng pagkabuhay. Bigla namang natigilan si Xiao Chen nang masaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa sandaling ito dahil sa hindi nagpapakita ng reaksyon si Xiao Chen. Ngunit binasag naman na ng White Bone Dragon ang katahimikang ito at sinabihan niya si Xiao Chen na dapat ay nakinig na lang ang taong ito kanina at tumakbo ng mabilis. Ngunit ngayon ay huli na ito dahil susunod na din ito sa Greedy Wolf Clan na kanyang pinatay. Agad na din siyang naglakad patungo kay Xiao Chen. At habang pinagmamasdan niya ang ating bida ay natatawa ito dahil sa kanyang nakikita ay natutulala na ito sa takot. Hindi naman gumagalaw ang ating bida na kahit nasa harap niya na ang White Bone Dragon. Pangmamaliit ding sinabi ng White Bone Dragon na kung natatakot na ba ang ating bida. Kasabay din ito ay inangat niya na ang kanyang kamay at kanyang sinabi na dito na matatapos ang lahat. Ngunit nang sandaling tumama ang kanyang atake ay nagulat siya sa kanyang nakikita. Sa puntong ito ay walang kahirap-hirap lang na sinalag ni Xiao Chen ang kanyang atake. Kasabay din nito ang paglabas ng pulang aura sa kanyang katawan habang nanggagalaiti sa White Bone Dragon. Nagpatuloy ang kaganapan na kung saan mas lumalakas ang paglabas ng aura. Kumalat na din ang pulang aura sa buong katawan ni Xiao Chen. Namangha naman ang White Bone Dragon nang makita niya ang malademonyong itsura ng ating bida. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang malakas na suntok. Hindi naman ito napigilan ng White Bone Dragon dahil sa lubhang malakas ito. Patuloy ang paglabas ng pulang aura sa ating bida, na parabang dahan-dahan na itong nagiging demonyo. Nilapitan din niya si Black upang tignan ito habang ang kanyang katawan ay patuloy pa din ang paglabas ng kakaibang aura. Nang sandaling makalapit si Xiao Chen ay kanyang sinabihan si Black na kung handa kang ailay ang buhay mo para sa akin, bakit hindi niya din ito gawin? Dagdag pa niya na ang banal na kasanayang ito, ay nakuha mula sa kalaban noong minsan akong naghihiganti para sa Wushenpik. Isa sa mga taong sumire sa aking martial god pick noong panahong iyon ang nagbukas ng divine skill na ito, kung saan, sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng kapangyarihang panlaban, ito ay higit na lumampas sa sinaunang diwa ng digmaan. Sa kasamaang palad, kapag ang banal na kasanayang ito ay ginamit, ang isa ay mawawala ng malay at magiging ganap na mamamatay mula noon. Minsan ay nanumpa siya na hindi niya gagamitin ang mahiwagang pamamaraan na ito. Pero ngayon, hindi niya na makontrol ito ng masyado at isa lang ang nais ng kanyang katawan ngayon, yun ay ang pumatay ng kahit sino man. Tinignan din niya ang White Bone Dragon na nasa kanyang harapan. At pagkatapos ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa harapan ng White Bone Dragon. Gumawa naman ng atake ang White Bone Dragon ngunit madali lang itong napigilan ni Xiao Chen gamit ang kanyang kamay. Walang tigil din na tumatawa si Xiao Chen na parabang isa na itong baliw. Ninas naman ang White Bone Dragon dahil sa hindi niya inaasahan na may tinatago palang lakas ang ating bida. Kaya naman sa puntong ito ay inihanda niya ang kanyang malakas na atake upang tapusin na ang ating bida. Ngunit bago pa man niya ito mapakawalan ay nakahanda na si Xiao Chen upang atakehin siya. Kalaunan ay ginawa na nga ni Xiao Chen ang kanyang malakas na suntok at dahil dito ay hindi natuloy ang atake ng White Bone Dragon. Mabilis din na hinawakan ni Xiao Chen ang White Bone Dragon. At pinagpuputol ang mga buto nito habang tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Napaiyak naman sa sakit ang White Bone Dragon sa kanyang natanggap na pinsala.
Ngunit nabigla naman siya nang umatake na ulit si Xiao Chen nang mabilis at tumilapon din siya dahil sa hindi niya ito nagawang depensahan. Nagkaroon din ito ng malakas na pagsabog kung saan bumagsak ang katawan ng White Bone Dragon. Agad din na bumaba si Xiao Chen habang tuwang-tuwa ito sa kanyang nakikita. Bago pa man din makatayo ang White Bone Dragon ay sumulpat na naman sa kanyang likuran si Xiao Chen habang naghahanda ng kanyang atake. Mabilis din na pinakawala ni Xiao Chen ang kanyang malakas na suntok dahilan upang magsitalsikan ang mga buto ng White Bone Dragon. Nagpatuloy ang ginagawa ni Xiao Chen at dahil dito ay naghiwa-hiwalay ang mga buto ng White Bone Dragon sa piraso. At sa puntong ito ay naiwan na lamang ang ulo nito habang ang ating bida naman ay walang tigil pa din ito sa kanyang pagtawa. Muling nagsalita ang White Bone Dragon at sinabihan niya ang ating bida na malakas ka talaga at ginalit mo ako ng husto. Dagdag pa ng White Bone Dragon na ang pintuan sa labas ng domain ay tiyak na magbubukas, at sa oras na iyon ay papatayin talaga kita. Ngunit hindi naman nagsalita pa si Xiao Chen at agad na itong umatake dahilan upang madurog ang ulo ng White Bone Dragon. Kasabay din nito ang pagkamatay ng Heavenly Emperor at naglaho na din ang bahagya ng aura ng White Bone Dragon. Sandali ding tumigil sa pagtawa si Xiao Chen at naging seryoso ito. Bumagsak din ang katawan nito na parabang malapit na itong maging demonyo. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan ang lugar. At maya-maya pa ay nagkaroon ng reaksyon ang katawan ni Xiao Chen dahil sa nilalabanan niya ang malademonyong malapit na siyang lumunin. Ilang sandali pa ay sumigaw siya ng sobrang lakas na parabang hindi na nito kinakaya ang malademonyo nitong aura na lumalamon sa kanya. Unti-unti na ding naglalaho ang kanyang kamalayan kaya naman kusa nang gumagalaw ang kanyang katawan. Naglakad na din ito palayo na parang wala na sa kanyang katinuan. Habang naglalakad ang katawan ni Xiao Chen ay lumalabas ang kakaibang aura dito at nag-iba na din ang kanyang mata. Ngunit sa sandali namang ito ay paulit-ulit na may tumatawag sa kanyang pangalan. At sa tulong din ito ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang katinuan kaya naman agad niyang nilingon ang tumatawag sa kanya. Natigilan naman si Xiao Chen nang makita niya na buhay ang kanyang kaibigan. Kaya naman dahil dito ay unti-unti niding napapalitan ng kulay ang kanyang mata at dahan-dahan na umaalis ang malademonyong aura dito. Sa kabutihang palad din ay tinulungan siya ng kanyang Scorching Sun na matanggal ang malademonyong aura sa katawan niya. Naglabas ng matinding liwanag ang kanyang Scorching Sun at dahil dito ay bumabalik na ang ating bida sa kanyang kamalayan. Nang tuluyang mawala ang malademonyong aura kay Xiao Chen ay nabigla siya nang makita niyang buhay pa ang kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay napasigaw na lamang siya habang tinatawag niya ang pangalan ni Black at hindi din niya napigilan na mapaiyak sa sandaling ito. Habang nahihirapan pa si Black ay kanyang sinabi kay Xiao Chen na ang kanyang swerte ay talagang mahusay. Napabuntong hininga din siya na kung hindi daw dahil sa extraterrestrial na nilamon niya kanina na may napakalakas na vitality. Natatakot siya na wala na siya sa mundong ito sa ngayon. Agad naman siyang niyakap ni Xiao Chen at natutuwa siya dito dahil sa hindi siya nito iniwan. Ngunit sa mahigpit na yakap ni Xiao Chen ay halos hindi naman na makahinga si Black. Kaya naman kanyang sinabihan si Xiao Chen na bitawan siya nito dahil mamamatay siya sa ginagawa nito. Agad naman na bumitaw si Xiao Chen sa pagyakap at humingi din siya ng tawad kay Black dahil sa sobrang excited niya ay hindi niya namalayan na napasobra na pala ang kanyang pagyakap. Matapos nito ay agad na naglabas ng maraming kayamanan si Xiao Chen at kanyang sinabihan si Black na agad itong i-absorb. Natuwa naman si Black at agad niyang sinimula na i-absorb lahat ng inilabas ni Xiao Chen dahil sa tulong nito ay babalik ang kanyang lakas. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay natapos na si Black sa kanyang pag-absorb at kanyang sinabi na tinakot siya ng kamatayang iyon. Tinanong din niya si Xiao Chen na kung anong pamamaraan ang ginamit nito kanina lang. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na kung hindi dahil sa napapanahong pagsupil sa aking mga banal na mata at sa Scorching Sun, at dahil sa iyo. Kung hindi sa pagkakataong ito ay isa na akong Great Demon. Sinabihan din niya si Black na masaya akong maayos ka lang din Black. Samantala inilipat ang eksena sa inner visual space ni Xiao Chen na kung saan makikita ang pag-upo ng rebulto. Iminulat din ito ang kanyang mata at kanyang sinabi na malapit na ang araw na iyon. Ibinalik ang eksena sa ating bida na kung saan nasa loob ng isla ng Tiandi Temple. At tahimik na pinagmamasdan ng buong lugar. Makikita din ang magandang lugar na ito na may magandang purong enerhiya.
Nasabi na lang din ni Xiao Chen na ang lalaking iyon ay marunong pumili ng lugar. Sinabihan naman siya ni Black na paano kung gawin na lamang itong mansyon niya. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na ito talaga ang inaasahan niya. Sinabihan na din niya si Black na pumasok na sila sa loob at tignan kung anong magandang bagay ang meron dito sa mansyon. Mabilis na nakarating sina Xiao Chen sa Tiandi Bouge na kung saan dito nakalagay ang mga kayamanan ng mansyon. Nang makapasok sila sa loob ay sinabi ni Xiao Chen na medyo malawak ang espasyong ito. Dagdag pa niya habang naglalakad na hindi niya alam kung maraming magagandang bagay ang nandito, ngunit bagamat nag-aalangan ay minabuti na ni Xiao Chen na suriin ang bawat sulok. Nagbigay naman ng pahayag si Black na ang lalaking iyon ay talagang mahirap na sapat. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen at kanyang sinabi na ito ay isang buong kayamanan, at ang pinakamataas na antas ng kayamanan ay ang 8 antas lamang ng makalangit na antas, ito ay masyadong mahirap. Inilabas na din niya ang kanyang nakuhang kayamanan upang maka-absorb ito ng mga mababang mga kayamanan na naandito sa loob. Agad naman itong naglabas ng berdeng enerhiya na kumalat sa buong silid. Nagpatuloy ang pagpapalabas ng berdeng enerhiya ang Tree of Life. Hanggang masakop na nito ang buong sulok ng silid kasabay din nito ay inabsorb na din ito ang mga kayamanan na meron sa loob. Maya-maya pa matapos ang pag-absorb ng Tree of Life ay nagkaroon na ito ng bunga na tinatawag na Fruit of Life. Ngunit isa lamang ang nailabas na bunga ng Tree of Life sa dami ng mababang antas ng kayamanan na kanyang na-absorb. Nasabi din ni Xiao Chen nang kanya itong makita na tila may tiyak na distansya pa bago ang pagsilang ng unang bunga ng Fruit of Life. Agad na din na ibinalik ni Xiao Chen ang kanyang Tree of Life dahil wala na din namang kayamanan na maaari nitong ma-absorb. Ngunit may duda ang ating bida dahil sa imposibleng ito lang ang silid ng kayamanan. Nahalata naman ito ni Black kaya't nagtanong siya kay Xiao Chen na kung hinahanap ba nito ang sekretong silid. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen at kanyang sinabi na ngunit wala siyang mahanap na sekretong silid. Napatanong din siya na kung ito lang ba ang kayamanan ng lalaking iyon. Sa punto namang ito ay lumabas ang general at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Agad din siyang nagbigay ng pubay kay Xiao Chen senyales na kinikilala niya na si Xiao Chen bilang Supreme Master ng Physical Cultivation. Agad naman na napalingon si Xiao Chen nang marinig niya ay general. Nakangiti ding sinabi ni Xiao Chen na ikaw pala iyon. Namumula namang kinumpirma ito ni general na siya ito. Ngunit nagalit naman si Black nang makita niya ang general na ito. Kaya naman bahagya natakot ang general dahil dito. Agad naman na pinakalma ni Xiao Chen si Black at kanya itong sinabihan na hindi nila kailangan manakit sa pagkakataong ito. Ngunit bagamat sinabihan na siya ni Xiao Chen ay wala pa ding tiwala si Black. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang general na ang Heavenly Emperor ay patay na. Akala din niya na tumakas na ito dito, pero hindi niya inaasahan na magkakaroon pa ito ng lakas ng loob na hanapin siya. Agad naman na nagsalita ang general at kanyang sinabi ng may paggalang kay Xiao Chen na sino ang maaaring makatakas sa pagtugis ng pinakamataas na master ng pisikal na cultivation. Sinabi din niya na pumunta siya dito ngayon na umaasa na makahanap ng isang kislap ng pag-asa para sa kanyang sarili. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung pwede nitong pag-usapan nila ang patungkol dito. Dahil sa parang may duda pa din si Xiao Chen ay agad niyang sinabi na alam niya ang sikreto sa pag-angat ng Heavenly Emperor's Realm. Naging seryoso naman si Xiao Chen nang kanya itong marinig. Muli namang nagsalita ang general at kanyang ipinaliwanag na sa palasyo ng Tiandi ay may isang misteryosong altar. Tuwing ika-7 araw, ang Heavenly Emperor ay pumapasok sa pag-iisa, at sa tuwing siya ay lalabas, ang kanyang cultivation ay tumataas. Nang marinig ni Xiao Chen ang malinaw na paliwanag ng general ay nakangiti niyang sinabi na dalhin siya nito doon. Habang si Black naman ay bakas sa mukha nito ang walang tiwala sa general. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa Tiandi Temple na kung saan ito ang sinasabi ng general. Sinabihan din niya si Xiao Chen na Supreme Master ng Physical Cultivation ang misteryosong altar ay nandito na. Ngunit ang kanyang cultivation ay masyadong limitado kaya naman hindi niya ito magagawang buksan.
Nang marinig ito ni Xiao Chen ay agad niyang sinuri ang kanyang kinatatayuan. At matapos niya itong masuri ay agad niya inilabas ang kanyang aura upang makita ang meron dito. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi gumagana kaya naman kanyang nasabi na ang misteryosong altar na ito ay talagang malihim, kahit na siya ay halos hindi ito matuklasan. Ngunit upang makita nila ito ay agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang ancient quenching technique. At dahil dito ay nagkaroon naman na ng resulta ang kanyang ginawa at lumabas dito ang isang altar. Ngunit nang kanya itong makita ay nagtataka siya na kung bakit isa na naman itong divine pillar. Kaya naman agad na tinignan ni Xiao Chen ng seryoso ang general. Nakaramdam naman ng matinding takot ang general nang makita niya ang seryosong titig sa kanya ni Xiao Chen. Ngunit gayon paman ay minabuti na ni Xiao Chen na suriin ang divine pillar. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali ay wala siyang natagpo ang resulta dito. Kaya naman pasiga na tinanong ni Xiao Chen si General Tai Wei, na kung alam ba nito kung paano buksan ang divine pillar. Agad naman na sumagot si General Tai Wei na hindi niya rin alam ang tiyak na pamamaraan, ngunit minsan ay palihim niya itong sinulyapan, at nakita niya na ang Heavenly Emperor ay naglagay ng kanyang kapangyarihan dito. Sa sinabi ni General Tai Wei ay naunawaan naman na ni Xiao Chen ito. Kaya naman agad siyang nagpalabas ng kanyang natitirang Hongmeng Purple Chi upang ilagay sa Divine Pillar. Ngunit sa loob-loob naman ni Xiao Chen ay naiiyak ito dahil iyon na ang huling natitira niyang Hongmeng Purple Chi at ngayon ito ay naglaho na. Ngunit sa punto namang ito ay dahan-dahan nang nagbubukas ang lagusan. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na itong nagbukas. Natuwa naman dito si General Tai Wei dahil hindi siya binaygo ng kanyang hinala. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na maghintay lamang ito dito. Agad naman na sinang-ayunan ito ni General Tai Wei habang sina Xiao Chen naman ay pumasok na sa loob. Nang makapasok naman sila sa loob ay bumungad sa kanila ang malawak na espasyo. At agad na nagkaroon ng apoy ang dalawang nagsisilbing liwanag sa silid ng espasyo at kapansin-pansin din dito ang matataas na haligi. Sinuri naman agad ni Black ang mga batong haligi at kanyang sinabi kay Xiao Chen. Nasa loob ng bawat haliging batong ito, tila may patuloy na pagdagsa ng kapangyarihan. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay agad niyang itinuon ang kanyang tingin sa haligi. Agad din niya itong nilapitan at kanyang sinabi na titignan niya ito kung anong nangyayari dito. Nang sandaling inilapat ni Xiao Chen ang kanyang palad sa batong haligi ay sinimulan niya na agad itong suriin. Nang masuri ito ni Xiao Chen ay kanyang nasabi na nakikita niya. Hindi nakakagulat na mapapabuti ng taong ito ang kanyang cultivation ng napakabilis sa maikling panahon. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung ano na ang eksaktong nangyayari. Naglakad naman si Xiao Chen patungo sa gitna at kanyang sinabi kay Black na ito ang altar ng pagsipsip ng kapangyarihan ng pananampalataya. Agad din na pinagmasdan ni Xiao Chen ang kanyang kinatatayuan. Hindi naman naintindihan ni Black ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman kanya itong itinanong ulit. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na minsan ay narinig niya mula sa kanyang master na ang tungkol sa isang paraan ng pagkolekta ng mga paniniwala. Na maaari nitong payagan ng mga mandirigma na patuloy na mapabuti ang kanilang sariling cultivation. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-control ng lalaking iyon. Napatanong din si Xiao Chen na kung itinuro din ba ito ng mga extraterrestrial organisms. Nagbigay naman ng pahayag si Black na ngunit sa kanyang alaala na pamana, walang balita tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ngunit sinabi naman ni Xiao Chen na kung anuman ang meron dito ay hindi na ito malaking usapin. Inilapat na din ni Xiao Chen ang kanyang palad sa sahig at naglabas ng aura. Ngunit sandali namang nagulat si Xiao Chen nang maramdaman niya ang malakas na aversion o pagtanggi.